Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at lahat sila ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at nagtuturo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Patuloy ang ating pagninilay sa tinatawag na The Bread of Life Discourse, yung pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay, na diretsyong sinabi ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mula sa tinapay, ito ay pinalalim palalo ni Jesus na hindi lamang ito tinapay, kung hindi ito ay isang laman, flesh. Siguro yung understanding ng mga tao noon, dahil sa pagpaparami ng tinapay ni Jesus o yung multiplication of the bread, kung saan nag-umpisa siyang magpaliwanag tungkol sa tinapay ng buhay, at ito ay kaniyang idiniretso sa kaniyang sarili at inugnay sa kaniyang sarili na siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Nawala doon sa tinapay na pisikal na tinanggap nila at nabusog. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag ang katotohanang siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya ngayon sa Ebanghelyo, hindi lamang ito tinapay, kung hindi ito ay isang laman, flesh. Anong ibig sabihin nun? Na ang pagkakatawang tao ng ating Poong Jesus Nazareno ay hudyat ng katuturan ng pagiging
isang taong ibinigay ang kaniyang buhay para sa kaligtasan. Kung inyong titingnan, dugtong-dugtong ang katotohanan tungkol kay Jesus. Lahat ng sitwasyon ay nakadugtong at nakaturo sa kaligtasan ng tao. Una, incarnation, karne, flesh, and fleshment. And the Word was made flesh. Yun ang unang-una, incarnation. Nagkaroon ng laman, nagkaroon ng katuturan ang salita ng anghel kay Maria. Enfleshment, nagkaroon ng laman, nagkatawang tao. At saan ba siya ipinanganak? Bethlehem. And Bethlehem meaning house of bread. And who is that bread of life? Jesus. Kaya nga po, kung ating titingnan at lalaliman ang pag-unawa natin sa kaniyang mga salita, hindi ito salitang nagpapakita lamang ng simbolo, kung hindi totoo, real, divine, and spiritual ang banal na Eucharistia. Kapag ang simbahan ay walang banal na Eucharistia, hindi ito simbahan. Sapagkat tayo ay nakaugat sa hiwaga at pagmamahal ng Diyos sa banal na Eucharistia. At sa pagtakbo ng panahon hanggang ngayon, ito ang sentro ng ating pananampalataya. Ito ang ugat, ang buhay, ang biyaya ng Diyos sa kaniyang banal na katawan. At ang flesh at laman na ito ay kaniyang ibinibigay araw-araw upang tayong naniniwala at sumusunod sa Kaniya ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Palagi din nating naririnig ang salitang, "You are what you eat." Lagi natin yung naririnig. Ibig sabihin po, nakakapag-transform, nakakapagpanibago kung ano man ang ating kinakain sa araw-araw. Kaya nga po ang bawat communion ay transformation. Ang bawat pagtanggap natin sa banal na katawan ng ating Poong Jesus Nazareno ay dapat magpapanibago sa atin dahil ang kinakain natin, ang tinatanggap natin ay ang laman na ibinigay niya upang tayo'y mabago, hindi lamang bodily change, kung hindi spiritual transformation. Kung natatanggap natin siya sa araw-araw, tayo ay unti-unting mababago. At dahil kinakain natin at tinatanggap ang kaniyang laman, mababago tayo ayon sa kaniyang wangis at ayon sa kaniyang itsura. Ano ba ang wangis at itsura ng Diyos? Unti-unti sa pagtanggap natin sa Kaniya, tayo'y magiging mapagmahal. Tayo'y magiging mapagpatawad. Tayo ay magiging madaling tumanggap. Tayo ay umaayon sa salita at gawa ni Jesus. Sa takbo po ng panahon, napakarami ng mga taong pinagbago ng banal na Eucharistia. Magbabanggit po ako ng ilan. Si Florifes de Jesus na taga-Brazil ay 60 taong nabuhay nang walang kinakain kung hindi ang banal na Eucharistia. Dahil siya ay nagkaroon ng sakit, ang pagkain pwedeng pumasok sa kaniya ay kaniyang ikamamatay. Pero ang banal na Eucharistia na siyang kaniyang naging sustenance every day for the last 60 years ng kaniyang buhay, ito ay isang
himala. Si Teresa Newman ng taga-Bavaria, 36 years na ito lamang ang kaniyang tinatanggap. Si Marte Rovin, ito din ang kaniyang pamamaraan upang siya'y mabuhay, na ang nagsabing every communion is transformation. Si Saint Catherine of Siena, sa 5 taon ng kaniyang buhay, bago siya mamatay, ang kaniya lamang kinakain ay ang banal na Eucharistia. Si Saint Joseph of Cupertino, ito lamang ang nagbibigay lakas sa kaniya. Sa panahong hindi natin maunawaan ang himala at biyaya ng Diyos sa banal na Eucharistia, kakapit tayo sa kaniyang mga salita dahil ito ay nakapagpapanibago upang lubusan nating matanggap at lubusan tayong mabago ng kaniyang banal na katawan. Tayo po, ilang taon na tayong tumatanggap ng kaniyang banal na katawan. Sana po sa pagtanggap natin ng kaniyang banal na katawan, unti-unti tayo ay nababago at nahuhulma sa hugis ni Kristo. Sana sa ating pananampalataya sa Kaniya, buong-buo at walang pagdududa na ang pagsunod sa Kaniya ay ang pagtanggap din ng Kaniyang banal na katawan na siyang bubuo ng ating buhay. Dahan-dahan, hayaan nating mahulma at mabago tayo sa kilos, galaw, pag-iisip ni Kristo. Siguro ko ang lahat ng tao ay nabago na dahil sa banal na Eucharistia. Siguro wala ng taong marunong magalit. Siguro wala ng taong magnanakaw. Siguro wala ng taong mapang-asa. Siguro wala ng taong mananakit. Hayaan po natin na ang salita ni Jesus na ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. No other explanation, sapagkat ang salita ni Jesus kapag ating tinanggap ay titimo at magpapabago sa ating buhay. Tatanggap po tayo mamaya ng banal na tinapay, ang katawan ni Kristo. Sana dahan-dahan mabago tayo nito para pagdating natin sa Kaniyang kaharian, tayo ay makikilala niyang Kaniyang tunay na mga anak at tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.